Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So marami nag-PPM sa akin nung sa taong grasa, malabo yung istorya eh. Hindi ko siya maano eh, pero as of this recording no, nahuli na siya eh. Ito siya, nagva-viral to ngayon eh, yan oh. Nahuli siya. Ano eh, wig yung suot niya or totoong buhok? Kasi ayon dito sa AI ng Google, pagka sinearch mo, ang sagot dyan ay, ayan o, a taong grasa incident in Consolacion, Cebu recently went viral. A man described as a taong grasa caused a disturbance including attacking a motorcycle rider and stealing food. Diba yung nagva-viral yung video niya na may sinusuntok pa siya eh. Tapos yung nagnakaw siya ng burger steak sa Jollibee. The man was eventually apprehended and is receiving medical treatment and grooming from Municipal Health Office. So, mukhang legit na taong grasa talaga. Kasi nung una, pinagdududahan ko baka mamaya content creator na naman. Usually ganyan, di ba? May mga ganon. So, naka-receive na daw siya ng treatment sa Municipal Health Office. He will be transferred to Vicente Soto Memorial Medical Center and then to his family in Guadalupe, Cebu City. Ano yun? DSWD may gawa. Anyway, so yan o. Abangan na lang natin yung mga future updates dito kasi medyo malabo pa eh. Next video, ito, maraming nagtag sa akin. Kilala nyo si Boy Dila, yung nagwa-water gun sa piyesta ng San Juan dati na nag-viral. So ito, may update yung GMA. Panoorin nga natin. Yung regarding dun sa Wata Wata Festival. Dahil wala na sa lugar ang ilang pambabasa sa Wata Wata Festival noong nakaraang taon, literal nang nagtakda ng lugar kung saan pwede Tama yan. At least kahit pa paano makokontrol eh. mambasa sa pista ng San Juan. Pagmumultahin ng mga lalabagyan. Nakatutok si Mark Salazar. Sikat at dinarayo ang basaan sa kapistahan ng San Juan. Ang tradisyon ng Wata Wata Festival ay harutang wala sanang pikunan. Nagiging ano na kasi eh, nagiging barbaric na eh. Hindi na siya yung ano, kasi kahit na sabihin nyo nagkakatuwaan kayo dyan, syempre kayo wala kayong pasok dyan sa lugar nyo. Pero may mga magtatrabaho kasi eh. 'Di ba? Unang-una hindi naman pinapatigil yung ano, yung tradisyon nyo na yan. Kaya lang sana kayo lang. Or halimbawa kung merong willing na okay lang na basain nyo. Pero yung ano, may mga nagtatrabaho kasi eh na naapektuhan. 'Di ba? Hindi kayo pinipigilan eh. Ano ba 'yon? Hindi ba kayo satisfied nang hindi kayo nakakabasa ng hindi dapat basain? Sobra na kasi to, lalo na yun yung bubuksan pa yung pinto tapos bubuhusan mo. Siyempre, may mga masisira dyan sa loob ng sasakyan eh. Sana iniisip nyo yun. Huwag naman tayong tanga, di ba? Pero nung isang taon na iskandalo dahil Masyado na nasobrahan grabe ang mga na eh. nambabasa. Tulad ni Boy Dila na nag-viral sa pangwa-water gun sa umaayaw na rider. So ako naman yung umaasa na sa taong ito ay hindi na niya gagawin yung ginawa niya noong nakarang taon. Nagkulang talaga kayo nun, Mayor, dati. Nagkulang kayo. Kasi may ganyan na ba nung ano, I mean, alam ko may basaan na noon pa, pero yung panahon nila Jinggoy noon, parang wala naman nababalitang abalang ganyan eh. O meron na highlight dahil sa social media. 'Di ba? Pero nagkulang talaga kayo nun. Parang wala kayong pakialam nun sa mga tao eh. Ang iniisip nyo lang, kumbaga, nasa lugar namin kayo mag-adjust. Parang ganun yung time. Asa po ako na natuto na siya ng kanyang leksyon. At magsilbing leksyon po ito sa lahat ng iba na maaring gumagawa ng ganyan dati na hindi lamang nahuli,
Para siguradong hindi na maulit ang nakakapikong basaan, inamyendahan ng City Council ang ordinansang naglalatag ng patakaran. Simula sa June 24, 2025, Pista ng San Juan, hindi na pwede ang basaan sa kung saan-saan sa syudad dahil nagtalaga na ng basaan zone. At least nilinaw na ng ordinansa Yun, at least ng kahit San Juan papaano. kung saan lang ang basaan zone para sa mga gusto naman talaga magpabasa. Pero danger zone doon sa mga ayaw naman magpabasa. At yan ay mula dito sa P. Guevara Street, kahabaan ng Pinaglabanan Road. Mas maganda sana yung yung hindi madadaanan ng public jeep, 'di ba? Yung mga halos private lang ang dadaan. Hanggang dito sa N. Domingo Street, halos isang Para pwedeng iwasan. kilometrong haba yan ng basaan nababantayan ng halos 300 pulis para masigurong ang basaan ay fun lang at safe. Any other area outside this basaan zone, bawal. Pag kayo naman po ay pupunta ng San Juan upang makipagbasaan, upang makipagdiwang sa aming kapistahan, welcome na welcome po kayo sa basaan zone. Sa basaan, bawal na rin ang paggamit ng water bomb o yung ibinabatong tubig sa plastic at high pressurized sprayer maliban sa mga pinayagang bombero. Bawal ding magbukas ng mga sasakyan para mambasa Correct. o sumampa at yugyugin ang mga Yan, ito yung yun ang nakakabwisit eh. sasakyan. At hindi nagbibiro ang ikinasang parusa sa mga lalabag. 5,000 piso ang multa sa mambabasa outside the basaan zone. At may kasamang kulong. Kung May kasama, hindi or ha. Kasi minsan fine or or kulong eh. minor de edad, 5,000 piso ang multa ng magulang o guardian. Bawal na rin ang basaan sa Balong Bato, ang barangay ni Boy Dila. Boy dila. Tuloy ang kanyang mga kabarangay sa nawala nilang tradisyon. Wala na yung diwa ng Tulong mo si kuya, para naman tanga. Hindi pumunta kayo doon sa nyo. Pumunta kayo doon sa lugar nyo. Ginagawa nyo naman tanga yung sarili nyo eh. Inaayos lang naman yung nyo, hindi naman totally talaga tinanggal. Inaayos lang yung tradisyon nyo. Huwag naman tayong tatanga-tanga. Ito naman mga taong to, parang ikakamatay nila yung yung ganyan. Ano ba 'yon? Parte na ba ng ng sistema ng katawan nyo yung makapambasa? Ako hindi ako naniniwala na dahil sa dahil sa tradisyon eh. Dahil lang gusto nyo lang man-trip talaga eh. Kasi wala nga namang thrill pag ang binabasa mo ay yung mga willing mabasa. Ang thrill kasi doon yung mambabasa kayo ng ayaw, yung nakikita nyo na nagrereklamo, yun ang gusto nyo eh. Huwag naman tayo magtangahan dito. basaan ng San Juan. Tradisyon yun eh. Batang paslit pa lang ako, may basaan na eh. Parang tanga lang May mga tradisyon kasi na na hindi naman inaalis pero kailangang isaayos. Kasi hindi na nagiging maganda. For example, ganito may mga tradisyon na katulad ng pagkain ng aso. 'Di ba? Tradisyon natin 'yan eh. Pero kung dahil ipinagbawal na 'yan, ang pwede na lang kumain. Hindi naman totally tinanggal 'yan. Yung mga tribu-tribu na lang talaga ang pwedeng kumain ng aso sa Benguet. 'Di ba? Pero tayong mga inaayos lang ang Pilipinas. Huwag tayong tanga. Hindi forever barbarian tayo. 'Di ba? May mga ganyan na inaayos lamang. Hindi naman inaalis sa inyo ngayon. Kung taing-tae kayo mambasa, pumunta kayo doon sa tinalagang lugar. Walang problema. Kasi diyan sa sa area nyo na 'yan, I believe residential 'yan Meron kasing papasok sa trabaho diyan eh. Merong taga sa inyo diyan na hindi naman na hindi naman diyan lang sa San Juan papasok. Papasok 'yon sa ibang lugar. Let's say halimbawa, for example ako taga Valenzuela ako, pwede akong pumasok sa SM Marilao, sa SM Sangandaan, sa SM Caloocan. Pero hindi porke taga Valenzuela ako, dun din lang ako papasok. Katulad ng sa inyo, sa San Juan, maaring taga dyan sa inyo, pero papasok sa ibang hindi holiday yon sa kanila. Yun lang naman ang inaayos doon. Huwag naman tayong tatanga-tanga. Katanda-tanda na natin, hindi tayo
kayang gumamit ng utak para umintindi. Na-stuck na tayo sa pagkabata. Na gusto basaan pa rin. Hindi naman pinipigil. Hindi, nakakabuisit kasi yung mga ganyan mentality ng tanga na ayaw magbago. Di ba? Kamustahin sa Yun eh. Batang paslit pa lang ako, may basaan na eh. Kakamustahin sana namin si Boy Dila sa kanilang lugar. Pero sa aming paghahanap, sa piitan namin siya natuntun. Ano yung nangyari? Ba't ka napunta rito? Wala sir, nakasuhan po ako ng anti-bastos lo sir eh. Na? Anti-bastos lo po. Pag sa po sir. May sinitsitang ka? Opo. Na babae? Opo, na minor de edad sir. Paano yun? Wala siyang wala siyang pampiyansa. Alam mo ko, bailable yata yun, di ba? Minor de edad po. Nako, minor de edad pa. Anti-bastos law ba yun? Anti-bastos lo po. Ano bang nakasaad sa anti-bastos law? Diyos ko naman to si Boy Dila. Mukhang attitude niya na pala talagang maging, lawbreaker. Anti-bastos law. Ito. Ito yung tinatawag niya Safe Spaces Act. Sa Philippine law that aims to combat gender-based sexual harassment. Ano yung cover nun? Sa public streets. Nanutsot siya, catcalling. Public parks and other areas accessible to the public. Pwede rin sa social media. Messaging apps and other online platforms. Tingnan natin yung ano yung mga pinagbabawal sa anti-bastos law. Catcalling, yung wiwit, yung ganon. Persistent unwanted comments, unwanted request, stalking, misogynistic, homophobic, or transphobic slurs, yung sa kasarian nila, other acts of gender-based sexual harassment. Ano yung parusa? Penalty. Anti-bastos law penalty. Ano naman mababa lang naman hindi kaya ni Boy Bastos yun. Penalize gender-based sexual harassment with fines and imprisonment depending on the offense's severity. Penalties can range from 1,000 fine to 12 hours of community service to imprisonment up to 6 months and the 100,000 fine. First offense mo, 1,000 and 12 hours community service including gender sensitivity seminar. Second offense, 15,000. Third offense, 20,000. Kung kung gender-based online sexual harassment, 100,000 to 500,000. Sa public place, 1,000 to. Kung siguro niya na yon, nakailang offense na siguro ito. Kasi ang baba nung first offense 1,000 and 12 hours community service. Kung 15,000 yan, mahihirapan siyang hindi, sa bagay, penalty na ito, Hindi ito yung piyansa. Ito na mismo yung penalty. Pero kung ganyan kababa yung first offense, bakit hindi niya kaya? Hindi niya kaya na... Kaya malamang ilang beses niya nang ginagawa siguro yun. Kasi kung halimbawa may ginawan siya ng ganon, alam ko magpapabarangay muna yan, di ba? Then, kung hindi talaga tumigil sa barangay, saka siya papailan, na-filean siya ng kaso. Ganon talaga. 'Di ba? Mukhang nasa ugali niya na rin pati Pag sa pagsitsit po sir. May sinitsitang ka? Na babae? Opo, na minor de edad sir. Ha? Minor de edad po. Ay, nako. Bakit mo naman ginawa yun? Wala sir, nadala lang po sa pagkalasing ko sir. GMA Integrated News, Mark Salazar. Ay, sayang naman absent si Boy Dila sa sa Wata-Wata. Ikaw pa naman inaabangan ng hindi lang taga San Juan, pati buong Pilipinas. Anyway,
Next video. Ito, matagal na to eh. Last year pa yata to. Eh dahil pasukan na, nag-viral uli siya. Kilala niyo yung yung si Tiger? Tiger ba? Ito, naalala niyo to dati? Di ba? Panoorin nga natin to. Dali, lagyan natin ng sounds. Ano dinadami ko ang nagsabi? Ulit. Alin? Ano dinadami ko ang nagsabi? Dinadami ko na saan? Damay ng sarili ko. Ayun nga, sabi ko. Ang dami mong witness, oh. Ayun na. Ano ginagawa mo ngayon sa klase ko? Ma'am, kaya sabi na, lalabas na nga ako. Oo. Pero ang gagawa Anong mo, ginagawa pinapalaki mo? mo pa. Ikaw nang papalaki. Susugod-sugod ka Ma'am, din. ikaw Ako? ang papalaki, Ay, ma'am. talaga ba? Lalabas mo nga ako. Oo. Ano pa ginagawa mo dito? Ay, lalabas na ako. Pero ang gagawa mo, pinapalaki. Lasing to, no? At bakit parang nanggigigil ka sa akin? Oh. Sino ba unang dapat na Kasalanan ko nandito? Ganyan. Aba, pakibilisan. Ma'am, isipin mo. Nakikita niyo ha? Ma'am, Pakibilis, anak. Ma'am, alam mo ba? Isipin mo. Oo. Ako ang hindi nag-iisip. Hindi ako nag-iisip. Hmm. Hindi ako nag-iisip. Ako ang hindi Tiger. Punta na ako dito. Ba't ka pupunta dito? Hindi kita estudyante. Huwag kang umiyak. Ay, Ha? may luha? Punta na ako Huwag kang umiyak. Pwede lang po. Na? Pero Hindi na. bawal. Bawal, oo. Kaya lalabas na ako, Oo. di ba? Pero anong ginawa mo? Ang ginawa ko sa'yo? Ang ginawa ko, pinahan ko yung pangalan ko. So, ito, nagva-viral to. May senaryo pa nga yan na inano siya eh. Parang sinundo siya nung... So, ipakikita ko muna sa inyo kung Ito, paano Merong ano dyan eh. Ito naman si Mangusin. Si ano kasi... gumawa ng gano'ng FLM yun yung nagsalita. Meron kasing may isang part pa ito, di ba, na sinusundo siya ni Tiger. Ang Tiger yata yung security guard. Tama ba ako? Hanapin nga natin yun. Ito. Buti, ang bilis ko makita. So, ito yon inaano na siya, ini-escort na siya palabas. Tiger, isipin mo yun. Isipin mo yun, Tiger. Ginawa na si Jero teacher yan. Ha? Ako ba kainin Ako sa sigaw mo? Ano? Puta! Ginawa na si Jero yan. Gusto mo subukan ako? Pero isipin mo yun, Tiger. Sinabi ko lumabas ka na kung ano-ano pa sinasabi mo dito. Hindi ka ba nahihiya sa senior high? College ka, ganyan ka mag-a-acting. Papasok ka ng eskwelahan na nakainom. Sabi gano'n, ma'am. Palabas po. Palakihin natin to. Hindi, ma'am, wag na. Lasing siya, no? Tapos senior high yung pinasok. Ma'am, Tawag na guard, dali. pinapalabas ko na ako. Huwag mo silang siksikan. Papalabas na nga ako. Ano ba kasi problema nito? Ito po yung ano namin. Alay ko sa'yo. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam, anak. Ay, yan, di ba, ma'am? Oo. Ay, klase namin eh. Ay, nga po. Oo. Pero blouse na. Oo. Eh, bakit ka papasok ng school na nakainom ka? Hindi po nakainom. Sabi niyo po. Amoy alak ka. Ma'am, lang may alak. Ano to? Ma'am. Tawa mo. Ha? Ano gusto mo? Magalit ako. Pasalamat ka, tumatawa na lang ako. Ano? Tarantado ako? Ma'am, Ah? Ako. Sabi nga ako. Sabi nga sa rin ko, ma'am. Tiger. Saan mo ko idadamay? Bakit mo ko idadamay? Saan mo ko idadamay? Ano ba problema mo? Saan mo ko idadamay, Aber? Ano sinasabi mong idadamay mo? Saan mo ko idadamay? Huwag mo ikalat. Ano na huwag mo ikalat? Ano pinagkakalat Kasi ko? wala naman talaga. Na alin? Kaya damay. Ano dinadamay ko nagsabi? Ma'am, Dinadamay ko ako na sa saan? damay ko sarili ko. Ayun nga, isasabi ko. Oh, Ang dami mong witness. ay nga, anong Ayun witness? Ano ginagawa mo ngayon sa klase ko? Ma'am,
Sabi na, lalabas na ako. Pero ang gagawa mo, pinamalaki mo pa. Ikaw ang papalaki. Susugod-sugod ka din. Ako? papalaki, Ay, talaga ba? Lalabas na nga ako. Oo. Oh. Ano pa ginagawa mo dito? Ay, lalabas na ako. Pero ang gagawa mo, pinapahangin mo pa sa mga sikay. At bakit parang nanggigigil ka sa akin? Oh, Sino ba unang dapat Kasalanan na ko nandito? di nga, Aba, pakibilisan. Ma'am, isipin mo. Nakikita nyo, ha? Ma'am, ano ba? Pakibilis, anak. Ma'am, alam mo ba? Isipin mo. Oo. Ako ang hindi nag-iisip. Hindi ako nag-iisip. Hmm. Estudyante ako, hindi ako nag-iisip. Ako ang hindi nag-iisip. Ma'am, isipin mo na kasi. Pumunta lang ako dito. Ba't ka pupunta dito? Hindi kita estudyante. Huwag kang umiyak. Ay, Huwag ka daw umiyak. Pumunta lang ako dito. Gago talaga eh, no? Pero hindi bawal. ka. Bawal. Bullshit. Diba? Pero anong ginawa mo? Ano ginawa ko sa'yo? Ang ginawa, pinahan ko yung pangalan ko. Ha? Ginawa po ako na singgero. Kasi mukha amoy alak ako, di ba? Ano? Pakibit-bit nyo to. Oy, Kevin. Yan. Bit nyo to. Yan ang tama. Dadalhin nyo to sa DO. Isipin mo to, Tol. Dadalhin nyo to sa DO. Kevin, isipin mo. Tol. Pakidala sa DO. Pag hindi nyo to dinala sa DO. Tol, sinabi lang ang anak daw. Dito yung room namin. Wala akong ginagawa masama. Lalabas na ako. Ginawa ko ang masama. Ginawa ko masalanan. Ano magagawa ko? Makikipagkamay pa ang pucha. Pero kung okay, ma'am, kinamayan kaya alis ka na. Kasi pagka, di ba, ang mga lasing, pag ayaw niya na napapahiya sila, di ba? Sir, dalhin nyo sa DO yan. Hindi ko yan palalampasin, sir. Hindi ko yan palalampasin. Walang ginagawa masama, pare. Nasalanan mo pa. Para sa unang klase namin, bigla siyang dire-diretso dito. Tinatanong niya kung pwedeng Oo nga. mag-siskin, sabi ko hindi. Pare, ginawa Tapos para ginawa siyang ko ang nakal- nasinggero. Di ba? Ganyan po ba ang normal na pagsasalita? Ay, ng hindi. bata? Normal ba ba yun? Ginawa mo lang singgero ako. Sa mga lang. Yan lang. Dadalhin niyo po sa DO yan. Pare, isipin mo, Tol. Teacher nyo, ginawa ka may alak ako. Sir, paalisin niyo na po. May quiz pa po kami. Ay, hindi po dito. Hindi ko estudyante college. Nagkasalanan ko nga, Tol. Nagkasalanan ko ba? Sir, paalisin niyo na po. Hindi pa ba ako nasagutan ng number? Sa DO na lang po nakikita siya. Oo nga, di ba? Amoy alak ko, pare. Di ba pare natawag sa akin? Na, si Tiger na! Tiger! Tiger! Respeto na ako kita eh. Pero ang ginawa mo. Tama na. Tiger. O, pati ako. Pati ako. Tiger. Picture yan. Alam ko, pero di ako respeto, Tiger. Isipin mo yun, Tiger. Tama na. Di ako respeto, Tiger. Tama. Wag ako. Sinasabi ko sa'yo kung gusto. Walang mga kasalanan mo. Walang na sigero. Pero ginawa ko na sigero. Tiger, isipin mo yun. Isipin mo yun, Tiger. Ginawa ko na sigero, teacher yan. Ha? Ako sa sigero mo? Ano? Puta. Ginawa ko na sigero yan. Gusto mo subukan ako? Pero isipin mo yun, Tiger. Ginawa ko na sigero. Tumingin na ba yung tarantado na yan? Tumingin na nga. Tiger, isipin mo. Tingnan mo. Tiger, di ako na pilitin ha? Tiger, di ako na Huwag mo akong pilitin. Tiger. Ano, gusto mo ako? Tiger, gusto mo? Di ba ako na napapatingin sa'yo? Kasi ako. Tumigil na. Yung teacher na yung ginawa na singgero. Tiger. Lumabas ka na. Tiger. Lumabas na. Ginawa na singgero. Sige sir, ako na bala. Huwag ka na makialam. Ako na bala. Tiger, ginawa na singgero. Tarantado na yan. Teacher yan, teacher yan. Walang pake! Ginawa na singgero yan! Basta mataw. Oo! Ako ba? Ma'am, wag ka nang wala na sa tamang pag-iisip yan eh. Ito sige, tapusin muna natin. Kita ni Ay, hindi. Sino? Ay, hindi. Hindi na dapat si ma'am eh. Kasi hindi ka mananalo talaga dyan. Dito. Tarantado, hindi. Tarantado ako? Marinig na lahat ng teacher mo. Ha? Ano gusto mong gawin sa akin? Ha? Ano? Nasaktan mo ako? Ma'am naman kasi eh. Nasaktan mo ako? Si ma'am din kasi eh, hindi mapigilan eh.
Pinakalo kita, ikaw po. Sorry kayo, sorry. Binidyo ko, ma'am, lahat. Hindi ko alam kung sometimes, no, bagay, I don't know, kasama ba sa teacher ang mag-handle ng ganyan? Kasi nung nasa psychiatric kami, ito sa baliw naman to I don't know kung mag-a-apply sa lasing. Kasi usually, ang gusto ng mga yan daw ay makinig ka lang. 'Di ba? Ang ginawa ni ma'am, ang intervention dapat na ginawa ni ma'am dyan, nung the moment na dito sa part na to, ulitin natin. Saan ba yun? Yung umpisa. Ito, dito sa start na to, yung medyo okay pa yung usapan nila at napansin niya ng amoy alak at incoherent. Kasi pagka sinabi mong incoherent na yung sinasabi, ano ba meaning ng incoherent? Para ano tayo? Sure. Incoherent. When you say incoherent, definition. Tingnan natin definition ng incoherent. Express in incomprehensible. Hindi na confusing way, unclear. Hindi na maintindihan yung sinasabi. Yung parang wala nang diwa yung sinasabi. Dun pa lang, at alam mo na hindi na kayo nagkakaintindihan, tumawag na agad ng security. 'Di ba? Tumawag na agad ng security. Dun pa lang, the moment na ganun yung nangyari, tumawag na ng, kasi ano yan mag-e-escalate yan Pagka hindi kayo nagkakaintindihan, wag naman sana, pwedeng lumaki yan hanggang sa magkasakitan na. Kasi yung kausap mo, baliw na yan sa alak Hindi na magpapatalo yan. Yung kausap na yan. Kaya medyo frustrating din yung ginawa ni ma'am dito. Saan na ba yung video na yon? Yung di ba pag lasing, hindi ka talaga mananalo dyan. Yung nakikipag-debate pa si ma'am, naiintindihan ko, no? Siguro gusto ni ma'am, ayaw niya sigurong maging mababa ang dating niya sa harap ng mga estudyante niya. Pero, kasi hindi nakakabuti ito Hindi ka ba nahihiya sa senior high? College ka, ganyan ka. Yung ganyan, hindi naiintindihan to. Yung pananalita na ganyan, hindi natatanggapin ito dahil itong lasing na to, siya na yung bida Lahat ng sabihin mo dyan na may sense, hindi niya natatanggapin yan. Hindi na tuwid ang utak niyan Kaya dapat ang ginawa niya ni ma'am, ganyan din pag nag-handle kami, ito, naalala ko, ganyan din ang orientation sa amin sa customer service din. Pag may lasing or high ang customer, hindi ka na makikipag-argue dyan. Tawag ka na agad ng security. Yun ang pinaka-the best na gawin. Tawag ka na agad ng security. Huwag ka na umimik. Or ganyan-ganyan ka na lang. Ganyan-ganyan ka na lang. Siguro, ma-pride din si ma'am, no? Siyempre, ayaw niya nga naman na maging magmukhang weak sa harap ng Pero, marami ka pa kasing estudyante dyan Baka mamaya, hindi natin masabi, may dalang kutsilyo yan. 'Di ba? Pwede kayong gawa ng hindi maganda. Pati yung mga estudyante dyan, madadamay. 'Di ba? Hindi ito away between you May mga audience kasi kayo I think nga pagka nagsalita din yung audience diyan, babanatan din ito 'Di ba? Tapos nung dito, yung banda rito, inaano na siya ni Tiger ni Sir Tiger. Sinusundo na siya Ang problema dito kay ma'am, inaano niya pa, nilalapitan niya pa, yan di mas lalong ma-agitate ito. 'Di ba? Dapat kasama din sa training sa teacher yung may ganito yung i-handle yung ganitong bagay. 'Di ba? Wala namang masama dun sa dun sa paninindigan ni ma'am, kaya lang syempre hindi na normal na tao yung kausap mo
May ano na yan, sinaniba na ng espiritu ng alak yan eh. 'Di ba? Wala nang ano yan, wala na sa katinuan yan. Yung mga nakakainom nga na yan, 'di ba? Nakakapang-rape na yan, nakakapatay na yan dahil sa sobrang kalasingan. Kasi nga hindi na tuwid ang pag-iisip ng mga yan. Yan ang ano, yan ang pinaka no gawin, ang pumatol sa lasing. Siyempre, minsan may pumapatol sa lasing, binubugbog nila kasi tao lang naman tayo eh. Pero yun ang pinaka-ideal talagang gawin. Huwag patulan. Hinayaan niya na lang sana si Tiger. Hanggang, kasi ito no, kung titingnan niyo, palabas na sila Tiger eh. 'Di ba? Nag-init siya doon sa sinabi yung tarantadong yan. Eh, siguro nag-kick in yung pride ni ma'am. 'Di ba? Nung nasabi niya, Wala akong pake! Ginawa na si Gero yan! 'di ba? Lalapit pa siya eh. Ano. Buti nga kahit papaano may pagpigil pa tong lasing na to eh. At nagtataka naman ako, paano nakapasok yan? Hindi ba na, ano, di ba kung yan ay university or school na malaki, dapat ano yan, di ba? May guardian sa entrance. Hindi ba nila ano? Imposible namang sa loob ng school na lasing yan. Di ba? Wala naman nagbebenta siguro ng alcohol sa loob ng school. Malamang pumasok yan na may tama na. Ba't nila pinabayaan makapasok yan? Baka nagte-text yung security guard nung pumasok yan. Amoy alak daw eh. Hindi na suri ng maayos, no? Anyway, sa susunod sana hindi na mangyari to. Alam ko may video pa tong isa eh. Na parang ang senaryo naman no, nasa inuman din, na parang binibreak siya ng shota niya. May isang video pa to. Si Tiger. Hindi, actually yung Tiger yung ano 'di ba, yung security guard. Hindi alam ko anong pangalan nito eh. Meron pa ito, may isang video to. Anyway, hindi na makita. So yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.